Ito, pakinggan nyo ang isa sa mga senador ngayon ng ating Republika ng Pilipinas. Panalo ba tayo rito o talo tayo rito? O bahala na kayo. Si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi. He does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Ayan, pakinggan po rin nyo. Kapag ka magkakaroon Markuleta po yan. ng giyera sa pagitan ng Yan. dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Tinatakot pa. Nananakot pa. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEC. Takot ah. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ang West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin sa China lahat yon. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEC ng Vietnam, EEC ng China, EEC ng Malaysia, EEC ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, ang gusto natin, imbes na EEC lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa, i-include mo yung KIG, hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the response. Ayan oh. Ano yung masasabi dyan? Parang nananakot pa. Kapag ka nagkagulo, ay kayo ang nakaprot dyan, Coast Guard. Alam nyo ganito po, mga kaibigan. Di ba? Di ba meron tayong nang mamatay ng dahil sa'yo. Tapos meron pang paninindigan ng ating militar. Kahit sa huling patak ng dugo, ipaglalaban ko. So hindi naman ho ibig sabihin sinasabi yan makikipaggera ang Pilipinas. Ipinaglalaban lang yung karapatan. Eh bakit pa itong mga ang dating ay pro-China? May pananakot pa kayo na ginagawa. Di ba? Para po sa inyong kalaman, kahit ako yung aking paniniwala. Ipinaglalaban natin ito pero hindi tayo nakikipaggera. Ipinaglalaban lang natin ito dahil karapatan natin. Exclusive Economic Zone, West Philippine Sea. At yan ay pinanal natin sa International Court. At yan ay obligasyon ng Pangulo at ng Estado na panindigan. Sinusuportahan naman ng matitinong Pilipino. Eh bakit yung iba dyan? Politiko pa naman yung iba, senador pa yung iba, abogado pa yung iba. Eh iba ang pananaw tungkol dito. Para bang akala tayo ay pinaglalaban ng paninindigan dito, makikipaggera na. Hindi po business ng Pilipinas noon at ngayon. Hopefully sa susunod na mga panahon. Ang pakikipag-away. Ang paninindigan lang ay obligasyon, karapatan ng Pilipino. Bakit hindi nila maintindihan yun? Di ba? Itong si Senador Marcoleta, katulad din ng kanyang anak, like father, like son, ano sa pinupos ng kanyang anak? Pagka daw ginera tayo, iharap daw yung Coast Guard at saka yung mga politiko pro West Philippine Sea. O kaya ibala daw sa kanyon o sa... Anong klaseng pag-iisip yung mga taong yan?
Kayo ang nagpuprovoke para girahin tayo. Kayo ang nagsusubo ng kapahamakan sa mga Pilipino. Kayo ang nagpapalakas ng loob sa China tayo girahin. Kasi kayo nagsasabi na iharap sa gera kung sakali itong mga naninindigan. Anong klase yan? Anong klaseng argumento yan? Kaya itong mag-amang Marcoleta talaga controversial eh. Pero sabi nila sila daw ay maka-Pilipino. Pero yung karapatan at ipinaglaban ng mga Pilipino at pinanalo sa korte, ayaw nila. Kinukontra nila. Tapos pagka binati ko sila ng matitinong Pilipino, sasabihin eh, ano sabi? Wala naman akong sinabing gano'n. Wow. Ay, linaw-linaw ng Kalayaan Island Group, KIG. Nasa Palawan po yan, Pilipinas po yan. West Philippines yan, napakaganda ng mga isla dyan. Mga Pilipino ang nakatira dyan. Mga estudyante, mga professional na negosyante at mga magsasaka. Mga ingisda ang nakatira dyan. Tapos sasabihin mo, i-give up na lang. Makipag-coordinate na lang. Ano yun? Ang style ng China, pag kinuha yung daliri natin at nakuha nila, susunod yung baraso natin. Susunod na makuha yung baraso natin, yung buong katawan kukunin. Kaya pag nakuha yung isang isla dyan sa West Philippine Sea, lahat ng isla pag-iinteresa nila yan. Lahat ng isla kukunin nila. Kaya nga marami tayong kakampi dyan. Ulitin ko, dati natalakay ko na ito. Ulitin ko, ganito yan. Ang South China Sea, West Philippine Sea at malawak na karagatang yan, yan po'y isa sa parang kung ituturing natin sa highway. Highway yan po sa kalye. Diyan dumadaan ang international vessel. Malalaking barko sa buong mundo na nag-deliver ng mga kalakal, mga produkto. Kaya ang China, ang Amerika, ang Australia, ang New Zealand, ang Japan, South Korea, ang European Union ay ayaw yan na makuha masarili ng China ang lugar na yan. Kasi pag nakuha ng China ang South China Sea at West Philippine Sea at iba pang karagatan yan, baka ipagbawal nila yung paglalayag ng mga barko na nagdadala ng kalakal. Labag yan sa tinatawag na pre-navigation. Yung pre-navigation, paglalayag ng mga barko na nagdadala ng kalakal, yan po ay international standard. Kahit saan lugar, dapat ang mga barko ay nakakapaglayag. Parang eroplano rin, kahit saan lugar, ang eroplano dapat nakakalipad. Hindi pwedeng pagbawalan. Yan ang prinsipyo sa international. Ang piling ng malalaking mga bansa. Pag ang nakuha na nakontrola ng China ang lugar na yan, ipagbabawal nila para makontrol nila ang negosyo at kayamanan sa lugar na yan. Yan ang hindi ho pwede mangyari. Tayo naman, kasama ng international community, ipinaglalaban yun na huwag mangyari yun. At yung West Philippine Sea, kaya ating pinaglalaban, yan ay magiging parte rin ng mga daanan ng mga international vessel na magbibigay ng negosyo at kalakal sa buong mundo. Yan po ang issue dyan. Kaya hindi lang tayo ang lumalaban dito. Ang international community ay nasa likod natin. Ang international community ay kasama tayong nilalabanan ito. Tapos may mga senador, politiko sa ating bansa, yung iba abogado pa, pro-China. Oh my God. Lord, save the Philippines.